Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mga kapatid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy po ng pagbabasa natin ng aklat na paniniwalang pinagaan, dito na po tayo sa al-imanu bil uluhiyya o bi uluhiyatillahi subhanahu wa ta'ala, ang pananampalataya sa pagka-Diyos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una natin natalakay ang buod sa pananampalataya kay Allah, na ito ang pananampalataya sa apat na mahalagang paniniwala. Una, ang pananampalataya sa kairalan niya. Ikalawa, ang pananampalataya sa kaniyang rububiyya. Ikatatlo, ang pananampalataya kay Allah na siya'y bukod tangi sa uluhiyya, na siya lamang ang may karapatan sa pagsamba ng walang katambal. Ikaapat, ang pananampalataya sa mga pangalan niya at mga katangian niya. Natalakay na natin ang pananampalataya sa kairalan niya at ang pananampalataya sa rububiyya niya. At dito sa ikatatlo, ang napakahalagang haligi ng pananampalataya, ang pananampalataya sa pagka-Diyos ni Allah o uluhiyya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito ang buod at pangunahing layunin ng da'wa ng lahat ng mga propeta tungo sa tauhid. Ang paniyaya nila'y upang ibalik ang mga tao sa layunin ng pagkakalikha sa kanila. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ako lumikha ng jinn at tao kundi upang sumamba sila sa akin. Ang tinutukoy ng ibada o pagsamba sa talatang ito, at lahat po mga kapatid ng mga talata ng Quran na nag-anyaya sa mga tao na sumamba lamang kay Allah, ay ang tauhid. Sapagkat ang pagsamba na mayroong bahid ng pagtatambal ay hindi pagsamba. Ito ang ipinangaral ng propetang si Hud, Saleh, Shuaib, Isa o Jesus, at ito rin ang ipinangaral ng huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Sabihin mo o mga tao, tunay na ako ay sugo ni Allah sa inyo ng lahatan, na ukol sa kanyang paghahari sa mga langit at lupa. Walang Diyos kundi siya. Nagbigay buhay, nagbibigay kamatayan siya. Kaya sumampalataya kayo kay Allah at sa sugo niya. Ang propeta na iliterato, hindi marunong magbasa, hindi sumulat, na sumampalataya kay Allah at sa mga salita niya. Sumunod kayo sa kanya nang sa gayon kayo ay mapapatnubayan. Pinagsama po ng talatang ito ang daan ng kapatnubayan ng tao na maghatid sa kanya tungo kay Allah. Ang kapatnubayan ng tao ay sa tauhid ni Allah. Ang tao ay nararapat na manatili sa daan ng kapatnubayang ito hanggang sa huling araw ng kanyang buhay. Na kung saan sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sino man ang huling salita niya ay walang Diyos kundi si Allah, la ilaha illallah, ay papasok sa paraiso. Ito ang dahilan sa pagsusugo ni Allah sa mga propeta niya. Kaya naman sinabi dito ng may akda ang pananampalataya sa pagka-Diyos niya. Ang naunang natalakay ang tungkol sa pananampalataya sa pagka-Panginoon niya, na ito'y pananampalataya sa mga gawa ng tagapaglikha. Halimbawa, ang paglilikha, ang paghahari, ang pagmamayari, at ang pag-uutos o pangangasiwa sa mga nilikha niya. Samantalang ang pananampalataya sa pagka-Diyos niya, ito'y ang tauhid ni Allah sa mga gawa natin na mga alipin niya. Kapag nagnais tayong gumawa ng anumang gawaing pagsamba, kagaya sa pagdadasal, pananalangin,
pag-aalay, pag-aayuno, pagkakawang-gawa, o anumang mga gawain na ginagawa natin ang mga ito alang-alang sa ikalulugod ni Allah lamang. Kailangan ng ating mga gawa ay tauhid o bukod tanging ukol lamang sa ikalulugod ni Allah at huwag itong iukol sa iba pa maliban lamang kay Allah. Huwa al-i'tiqadul jazim bi anna Allah wahdahu huwa al-ilahul wahid al-mustahiq lil ibada duna ma siwa. Ito ay ang paniniwalang tiyakan na si Allah, tanging siya ang totoong Diyos, ang karapat-dapat sa pagsamba, hindi ang iba sa Kanya. Ang iba pa bukod kay Allah ay hindi karapat-dapat sa pagsamba, hindi karapat-dapat sa pagsunod, hindi karapat-dapat sa pagsuko, at hindi karapat-dapat sa pagmamahal. Ito ay ang paniniwalang tiyakan na ang paniniwalang ito ay nagmula sa puso. Ang salitang jazim, tiyakan, ay ang matatag na paniniwala ng walang halong pag-aalinlangan. At ang paniniwalang ito na si Allah, ang tangi at totoong Diyos, ang karapat-dapat sa pagsamba, hindi ang iba sa Kanya. At ito ang buod ng Tauhidul Uluhiyya o ang kaisahan ni Allah sa pagka-Diyos. Fa inna ma'na al-ilah al-ma'luh ay al-ma'bud. Tunay na ang kahulugan ng Diyos ay ang dini-Diyos o sinasamba. Sa pangungusap na ito ay pinaliwanag na may akda ang salitang ilah na ang salin ay Diyos ayon po sa paliwanag na panglingwahe, lingwaheng Arabic. Ang salitang ilah ay balintiyak na pandiwari. Sigurado ang mga Pilipino hindi na nila alam ang ibig kong sabihin dito. Pero kung i-English natin ito, alam ito ng lahat. Ang tinatawag na balintiyak na pandiwari sa lingwaheng Arabic ay ito'y tinatawag na ismo maf'ul na sa passive participle na ang kahulugan ay ma'luh na ang salin dinidiyos o sinasamba. Kagaya sa pagbabanghay o sarf, conjugation ng Pilipino sa salita halimbawa na sinamba, na ang tahasang pandiwari nito o sa Arabic, ismu fa'il sa English, active participle ay taga-samba. Sa Arabic, alih o alihon. At ang balintiyak na pandiwari naman ay sinasamba. Ang kanyang passive participle naman ay ma'luh, sinasamba o sasalin dito sa ating libro, dini-Diyos. Al-ma'luh ay al-ma'bud alladhi ta'allahahul qulub mahabbatan wa ta'ziman. Ibig sabihin, ang sinasamba na dinidiyos ng mga puso, dala ng pag-ibig at dala ng pagdakila. Ang salitang alaha, ya'lahu sa Arabic, na ang salin ay dinidiyos o sinasamba, kalakip dito ang pagkabighani sa sinasamba dahil sa pag-ibig at pagdakila. Wa haqiqatul ibada kamalul mahabba ma'a kamalit tagalluli wal khudu'i wa ta'zim. Ang realidad ng pagsamba ay ang kalubusan ng pag-ibig, kalakip ang kalubusan ng pagpapakaaba, pagpapasailalim at pagdakila. Kung sa lamang ang karapat-dapat sa pagsamba, narapat din nating alam ang katotohanan o realidad sa pagsamba mismo
na nais nating iuuko lamang kay Allah ng walang katambal. At ang katotohanan sa pagsamba na narapat itong nagtataglay daw ng kamalul mahabba, kalubusan ng pag-ibig, kalakip ang kalubusan ng pagpapakaaba, pagpapasailalim at pagdakila. Kapag nakasama ang apat na ito sa pagsamba, ay naisakatuparan ng isang Muslim ang pinakamataas na antas ng uluhiyya, pagpapakaalipin at pagsamba kay Allah na ginagawa ng mga taong pinakamainam na sila ay ang mga propeta na pinuri ni Allah sa kalubusan ng kanilang pangangaral, kalubusan ng kanilang pagsasakatuparan sa kanilang mga ipinangaral, na kung kaya sila rin ang kalubusang huwaran o lubusang huwaran sa buhay ng mga mananampalataya sapagkat sila ay hindi nagkakasala. Sa katuparan ang kalubusan ng pagiging alipin at tagasamba kay Allah sapagkat sa katuparan din nila ang mga kahulugan nito, ang mga kahulugang ito na ating binanggit ng pagsamba, at ito ay ang kalubusan ng pag-ibig, kalubusan ng pagpakaaba, kalubusan ng pagpapasailalim, at kalubusan ng pagdakila. Wadhalika la yakunu illa lillahil wahid. Iyon ay hindi nangyayari malibang sa iisang Diyos. At ang pagsambang ito na nagtataglay ng apat na kalubusan ay hindi maaaring ibaling sa iba maliban lamang kay Allah. Sapagkat ang maaaring mamahalin ng isang tao, ang ama niya, ang mga kapatid niya, ang mga anak niya, at lahat ng mga mag-anak niya ng pagmamahal na likas o naturalisa sa tao. O kaya'y minahal niya ang yaman o uri ng pagkain, o maaaring dinakila niya ang isang pinuno, hari, pangulo, o iba pang mga tao. Subalit hindi maaaring magsama ang kalubusan ng pag-ibig na ito na kalakip ang kalubusan ng pagpapakaaba, pagpapasailalim at pagdakila. Maaaring ibigin ang isang tao pero hindi ito aabot sa lubusang pagpapakaaba, pagpapasailalim at pagdakila na ipinagbabawal na umabot sa antas ng uluhiyya. Sapagkat ang mga ito ay magsasama o lamang kay Allah. Kaya naman, kapag binibigkas ng isang Muslim ang La ilaha illallah, walang Diyos maliban kay Allah, ito ay nangangahulugan na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang kay Allah. Walang mamahalin ng lubusang pagmamahal, kalakip ang lubusan ng pagpapakaaba, kalakip ang lubusan ng pagpapasailalim, at kalakip ang kalubusan ng pagdakila maliban lamang kay Allah. Ito ang itinuturo ng salitang iyon ay hindi nangyayari malibang sa iisang Diyos. Waqad ja'at bihadal imani a'zama syahada min a'zami syahid min a'zami mashhudin bihi. Naghatid nga ang pananampalatayang ito ang pinakadakilang pagsaksi mula sa pinakadakilang tagasaksi sa pinakadakilang sinasaksihan. Nagsabi si Allah subhanahu wa ta'ala, Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sumaksi si Allah na walang Diyos kundi siya, ang mga anghel at ang mga may kaalaman habang nagpapanatili sa pagkamakatarungan. Walang Diyos kundi siya, ang makapangyarihan, ang marunong. Nagsabi pa siya, Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ang Diyos ninyo ay nag-isang Diyos, walang Diyos kundi siya, ang napaka-maawain, ang maawain.
وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ جَمِيعَ خَلْقِهِ إِنسَهُمْ وَجِنَّهُمْ لِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ مَعَ كَمَالِ غِنَاهُ عَنْهُمْ. Lumikha nga si Allah sa lahat ng nilikha niya, ang tao sa kanila at ang jin sa kanila para sa pagsamba sa Kanya. Tanging sa Kanya, sa kabila ng kalubusan ng kawalang pangangailangan niya sa kanila. Si Allah ay walang pangangailangan sa mga alipin niya. Kaya sinabi niya, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. O mga tao, kayo ay ang mga maralita, mga mahihirap kay Allah. At si Allah ay ang walang pangangailangan, ang kapuri-puri. Bagaman ang tao po ay maralita at nangangailangan kay Allah, at isinatungkulin sa Kanya ang pagsasakatuparan ng mga pagsamba, mga ibadat at pagpapakaalipin kay Allah. Subalit, si Allah po ay hindi nangangailangan ng pagsamba at pagpapakaalipin ito sa Kanya. Bagkus ang tao ang nangangailangan ng pagsambang ito kay Allah. Nagsabi siya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Hindi ako lumikha ng jin at tao kundi upang sumamba sila sa akin. Hindi ako nagnanais mula sa kanila ng anumang panustos at hindi ako nagnanais na magpakain sila sa akin. Wa ba'atha jami'a rusulihi ila nasi liyuhaqqiqu hadha al-iman wa yad'unahum ila ifradihi bil ibadah wa nabd ash-shirk. Nagpadala siya ng lahat ng mga sugo niya sa mga tao upang magsakatuparan sila ng pananampalatayang ito at mag-anyaya sa mga tao tungo sa pagbubukod tangi sa Kanya sa pagsamba at pagwaksi ng shirk. Nagsabi siya, laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullah wajtanibut taghut. Talagang ang nagpadala kami sa bawat kalipunan ng isang sugo na nagsasabi, sumamba kayo kay Allah at umiwas kayo sa nagdidiyos-diyosan. Fabada'u aqwamahum bilqawl. Nakipagsimula sila sa mga kababayan nila sa pamamagitan ng pagsasabi, Ya qawmi i'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. O mga kababayan ko, sumamba kayo kay Allah, walang ukol sa inyo na anumang Diyos na iba pa sa Kanya. Nagsabi naman si Allah, Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hindi kami nagsugo bago mo pa ng anumang sugo malibang nagkakasi kami sa Kanya na walang Diyos kundi ako, kaya sumamba kayo sa akin. Kaya naman, ang pananampalatayang ito sa pagka-Diyos ni Allah o al-uluhiyya na iukol ng tao ang lahat ng mga gawa niya. Iniisip niya, pinaplano niya, sinasabi niya, at lahat ng pag-iral niya sa mundong ito na Kanya itong iukol kay Allah. Wa tahqiqu hadha al-imani yaqtadi sarfu jami' anwa'il ibadah lillahi wahdah. Faman sarafa minha syai'an li ghairi llahi fahuwa musyrikun kafir. Wa hiya asnaf. Ang pagsasakatuparan ng pananampalatayang ito ay humihiling ng pagbaling ng lahat ng mga uri ng mga pagsamba kay Allah, tanging sa Kanya. Kaya ang sinumang nagbaling mula sa mga ito ng anuman sa iba pa kay Allah, siya ay isang tagapagtambal na tagatanging sumampalataya. Ang mga ito ay mga uri. Una, al-ibadatul qalbiyah, ang mga pagsambang pangpuso. Sapagkat ang lahat ng mga gawa ng isang tao na kagaya sa pananampalataya,
mga pagsasalita, mga gawa, mga pagsambang pananalapi, at lahat ng uri ng mga pagsamba ay nagsisimula sa mga pagsambang pampuso. Sapagkat ang pinagmula nito ay ang paniniwala sa puso. Ang puso ang hari at pinuno ng lahat ng bahagi ng katawan. Sa pamagitan ng puso ay nagkakaroon ang tao ng pananampalataya, nagkakaroon ng pangamba, nagkakaroon ng pag-asam at pagmamahal. Ang mga pagsambang pampuso ay nakasalig sa tatlong mga bagay. Tanda natin ang tatlong mga terminolohiyang ito. Al-hub, al-khawf, ar-raja. Ang pag-ibig, ang pangamba, at pag-asam. Kadiro sinabi, kal-mahabba, gaya ng pag-ibig, na nagsabi si Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. May mga tao na gumagawa sa bukod pa kay Allah bilang mga andad, kaagaw, na umiibig sila sa mga ito gaya ng pag-ibig kay Allah, samantalang ang mga sumasampalataya ay higit na matindi sa pag-ibig kay Allah. Kaya naman, ang unang saligan ko ay ang pag-ibig, na narapat laging nangunguna ay ang pag-ibig kay Allah sa lahat ng mga iniibig. Higit na nangunguna ito kaysa sa pag-ibig sa salapi, pag-ibig sa mga anak, pag-ibig sa mundo, pag-ibig sa trabaho, pag-ibig halimbawa sa ating mga reputasyon, pag-ibig sa papuri ng mga tao, at iba pang mga iniibig ng tao. Nararapat na mangunguna sa tao ang pag-ibig sa puso niya kay Allah. Walang papantay sa pag-ibig na ito kay Allah o higit pa na anumang iniibig ng tao. Ang sunod, al-khawf, at gaya ng pangamba na nagsabi si Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kaya huwag kayong mangamba sa kanila at mangamba kayo sa akin kung kayo ay mga mananampalataya. Ito ang ikalawang saligan, ang pangamba, ar-raja, at ang pag-asam. Nagsabi siya, qul innama ana bashar mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Sabihin mo, ako ay tao lamang tulad ninyo. Kinasi sa akin na ang Diyos ninyo ay Diyos na nag-iisa lamang. Kaya ang sinumang naging nag-aasam ng pakikipagkita sa Panginoon niya ay gumawa siya ng gawang maayos o gawang mabuti at huwag siyang magtambal sa pagsamba sa Panginoon niya ng isaman. Wa hadhihi thalatha hiya ummahatul ibadatil qalbiyah. Ang tatlong ito ay ang mga ina ng mga pagsambang pampuso. Nagsabi si Allah, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmata wa yakhafuna 'adaba inna 'adaba rabbika kana mahdura. Yaong mga dinadalanginan nila ay naghahangad tungo sa Panginoon nila ng pampapalit, na nagtatagisan kung alin sa kanila ang magiging pinakamalapit, nag-aasam ng awa niya at nangangamba sa pagdurusa mula sa kanya. Wala yaktasiru ala ba'diha duna ba'd. Hindi magkakasya sa ilan sa mga ito bukod sa iba pa. Ang tatlong saligan ng pagsambang pampuso na pag-ibig, pangamba, at pag-asam ay hindi maaaring magkahiwalay. At dito, dinitalye ng may akda ang dahilan. Sinabi niya, فَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْخَوْفِ وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُورِي. Sapagkat ang sinumang sumamba kay Allah
dahil sa pangamba lamang. Siya ay isang haruri. Ang haruri, sila ang mga khawarij na nakilala sa panahon ni Ali bin Abi Talib na haruriya, na katawagang nagmula sa pangalan ng lugar na pinagkutaan nila sapagkat matindi ang pangungunyapit nila sa al-khawf, pangamba, na si Allah ay matinding magparusa sa mga sumusuway sa kaniyang kautusan. At ang paniwala nila na ang pagsuway o ang sino mang sumuway ay kafir na. Kinaligtaan nila ang ar-raja o ang pag-asam sa awa ni Allah, at ang al-hub o ang pag-ibig. Kaya sila ay naging mga khawarij at nagtatakfir o hinahatulan nilang kafir ang sinumang nakakagawa ng mga malalaking kasalanan. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالرَّجَاءِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجِئٌ. Ang sinumang sumamba kay Allah dahil sa pag-asam lamang, siya ay isang murji. Ang sumamba kay Allah dahil lamang sa raja o pag-asam sa gantimpala ni Allah dahil sa Allah ay mahabagin at maawain ng walang khawf, walang pangamba sa mga parusa ni Allah sa mga sumusuway. Alam mo, sinasabi nila na si Allah ay mahabagin at maawain, kaya kahit hindi sila magdasal, hindi sila magsala, at gagawa sila ng mga kasalanan, habang nananatili naman sila na nananampalataya sa tauhid, inaasam pa rin nila ang pagpasok sa paraiso. Man abadallaha bilhabbi wahdahu fahuwa zindiq. Ang sinumang sumamba kay Allah dahil sa pag-ibig lamang, siya ay isang zindiq. Ang pag-ibig po na walang kalakip na ar-raja o pag-asam sa gantimpala, at pangamba, al-khawf, pangamba sa parusa, pag-aangkin lamang na wala naman sa gawa. Sapagkat kapag ang isang tao ay sumasampalataya na si Allah ay nagagantimpala sa sinumang tumatalima sa kanya, tiyak na siya ay magsisikap na tumalima. At kung siya naman ay sumasampalataya na si Allah ay nagpaparusa sa sinumang sumusuway sa kanya, siya ay tiyak na iiwas sa anumang ipinagbabawal sa kanya ni Allah. Sa madaling salita, ang totoong pag-ibig ay may kalakip na gawa na siyang bunga ng pangamba at pag-asam, bunga ng al-khawf at ar-raja. Kaya nagsabi si Allah, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Sabihin mo, kung kayo ay umiibig kay Allah, sumunod kayo sa akin. Iibig sa inyo si Allah at magpapatawad siya sa inyo sa mga pagkakasala ninyo. Si Allah ay mapagpatawad, maawain. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ فَهُوَ الْمُوَحِّدُ الْحَنِيفُ. Ang sinumang sumamba kay Allah dahil sa pag-ibig, pangamba at pag-aasam, siya ay isang muwahhid na hanif. Kaya naman kailangan na ang tatlong ito ay laging nagsasama. Wasalahul qalbi aslu salahil jasad. Ang kaayusan ng puso ay ang ugat ng kaayusan ng katawan. Gaya ng nasasaad sa hadith, ala inna fil jasad mudghah wa idha saluha al jasad kulluhu wa idha fasada al jasad kulluhu ala wahiyal qalb. Pansinin, at tunay na sa katawan ay may isang laman na kapag umayos ito ay aayos ang katawan sa kabuuan nito. At kapag nasira ito ay masisira ang katawan sa kabuuan nito. Pansinin. At ito ay ang puso. Muttafaqun alay.
Ang mga ulama ay nagbigay ng magandang halimbawa sa pagsamba na ito'y kagaya sa ibon. Ang pag-ibig, al-hub, ang ulo. Ang kanang pakpak ay ang ar-raja, ang pag-asam. At ang kaliwa namang pakpak ay ang al-khawf, ang pangamba. Kaya naman, hindi maging tuwid ang pagsamba ng isang tao kung wala ang isa sa tatlong ito na kagaya din si ibon na hindi makakalipad nang wala ang isa sa tatlong ito na bahagi ng kaniyang katawan. Ikalawa, al-ibadatul qalbiyah, ang mga pagsambang sinasabi. Natapos na natin ang mga pagsambang pampuso na narapat sa isang Muslim na ibakudangi si Allah sa mga pagsambang ito na kagaya sa pagsuko, pagpapasailalim, pananalig, at pagpapaakay. Ang lahat ng mga ito ay bumabalik sa tatlong ito na pangamba, pag-ibig at pag-asam, al-khawf, al-hub, at saka ar-raja. Kadua, itong halimbawa ng pagsambang sinasabi. Kagaya ng panalangin. Kaya nagsabi si Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, na ang mga masjid ay ukol kay Allah, kaya huwag kayong manalangin kasama kay Allah sa isaman. Kagaya sa al-isti'adah, ang paghiling ng pagkupkup o pagpapakupkup. Sinabi ni Allah, Qul a'udhu birabbil falaq. Sabihin mo, nagpapakupkup ako sa Panginoon ng bukang liwayway. At sa salita ni Allah, Qul a'udhu birabbin nas. Sabihin mo, nagpapakupkup ako sa Panginoon ng mga tao. Wal istighatha, at gagaya sa pagpapasaklolo, nagsabi siya, id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Banggitin, noong nagpapasaklolo kayo sa Panginoon ninyo, ay tumugon siya sa inyo. Wadhikru bianwa'i, at gaya ng pag-aalaala at dhikr, nagsabi siya, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O mga sumampalataya, alalahanin ninyo sa Allah ng pag-aalaalang madalas. Wat tilawa, at gagaya ng pagbigkas o pagbabasa. Utlu ma uhiya ilayka minal kitab. Bigkasin mo ang ikinasa sa iyo mula sa aklat. Ito yung pagbabasa o pagbibigkas ng Quran. Wa umumul kalimat tayyib, pangkalahatan ng kaaya-ayang pananalita. Nagsabi siya, ilayhi yas'adul kalimut tayyib, tungo sa kanya umaakyat ang pananalitang kaaya-aya. Wa ghayruha, at iba pa sa mga ito. Lahat ng mga pagsambang binibigkas ng mga salitang magaganda na kagaya sa sinabi ni Allah, wa qulu linnasi husna, at magsabi kayo sa mga tao ng maganda. Ito ay sa Suratul Baqarah 83. Ang malumanay na pananalita, ang pagpapayo, ang pagdedikir kay Allah sa pamagitan ng mga sambitin, yung mga tikir, at anumang salitang nakapagpapabuti at nakapagpapakinabang sa mga tao. Ang mga ito ay kabilang sa mga pagsambang sinasabi. At dahil sa ang mga ito'y pagsamba, narapat sa isang tao na ito ay bukod tanging sa ikalulugod ni Allah. Dito tayo sa pangatlo, al-ibadatul badaniyah, ang pagsambang pangkatawan. Kas-salati wan nahat, gaya ng pagdarasal at pag-aalay. Nagsabi siya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sabihin mo,
Tunay na ang dasal ko, ang pag-aalay ko, ang buhay ko, at ang kamatayan ko ay ukol kay Allah, ang Panginoon ng mga nilalang. At nagsabi pa siya, "Pasalli li rabbika wanhar," kaya magdasal ka sa Panginoon mo at mag-alay ka. Wag tawaf, at gaya ng paglibot, tawaf, pag-iikot sa banal na bahay, nagsabi siya, ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Pagkatapos, tumapos sila ng mga ritual nila, tumupad sila ng mga panata nila, at magpalibot-libot sila, magtawaf sila sa bahay na matanda. Ang bahay na matanda, ang tinutukoy ay ang Kaaba. Wa imatatul adha 'anit tariq, at gaya ng pag-aalis ng nakasasakit sa daan. Nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, wa adanaha imatatul adha 'anit tariq. Ang pinakabababa sa mga ito, pinakamababa sa iman, ay ang pag-aalis ng nakasasakit palayo sa daan. Wa ghayruha, at ng iba pa rito. Ito yung mga pagsambang ginagawa sa pamamagitan ng mga bahagi ng katawan na kagaya sa pagkakatay ng hayop bilang alay, pagyuyukod sa sala, pagtawaf o pag-ikot sa Kaaba, at pag-aalis ng anumang nakakapinsala sa daan. Ikaapat, al-ibadatul maliyah, ang pagsambang pampananalapi. At ang pang-apat na uri ng pagsamba upang may sa katuparan ang tauhidul uluhiyah ay ang pagsambang pananalapi. Nauna nang natalakay ang pagsambang pampuso, pagsambang sinasabi, at pagsambang pangangatawan. At ang lahat ng mga pagsambang ito ay narapat na iuko lamang kay Allah ng bukod kangit. At lagi ring pakatandaan ang pakahulugan ng ibadah. Ayon sa salita ng Shaykhul Islam, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ang pagsamba ay katawagang sumasaklaw sa lahat na gusto at kinalulugdan ni Allah, kabilang sa mga salita at gawang lantad at lingid. Kaya naman, ang lahat ng mga ibadat ay hindi lalabas sa apat na uring ito ng mga pagsambang ating tinalakay. Kanafaqat at ta'abudiyya, minaz-zakawat, was-sadaqat, wa-wasayat, wa-awqaf, wa-hibat, gaya ng paggugol na pagsamba gaya ng mga zakat, mga kawanggawa, mga tagubilin, wasaya, mga kaloob, pangkawanggawa, yung wakaf, at mga regalo. Nagsabi si Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fis sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Ang mga kawanggawa ay uko lamang sa mga maralita, mga dukha, mga manggagawa sa mga ito na palulubag-loob ang mga puso sa pagpapalaya ng alipin at mga nagkakautang ayon sa landas ni Allah at manlalakbay na kinapos. Bilang tungkulin mula kay Allah, si Allah ay maalam, marunong. 960 ng Quran. Nagsabi pa siya, wa min al-a'rabi ma yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah wa salawatir rasul. Ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmati innallaha ghafurur rahim. Kabilang sa mga Arabing disyerto ang sumasampalataya kay Allah at sa kabilang buhay at gumagawa sa ginugugol niya bilang mga
pampalapit loob sa ganang kay Allah at pagkamit ng mga panalangin ng sugo. Pansinin, tunay na ito ay pampalapit loob para sa kanila. Magpapasok sa kanila si Allah sa awa niya. Tunay na si Allah ay mapagpatawad, maawain. Wa it'amut ta'am, at ng pagbibigay ng pagkain, nagsabi siya, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la yuridu minkum jazaa wala syukura. Nagpapakain sila ng pagkain sa kabila ng pagkaibig dito sa dukha, ulila at bihag. Sinasabi nila sa mga sarili, nagpapakain lamang kami sa inyo para sa ikalulugod ni Allah. Hindi kami nagnanais mula sa inyo ng isang ganti ni isang pasasalamat. Ang buod sa pananampalataya sa uluhiyya o pagka-Diyos ni Allah na ibaling o iukol ang lahat ng uri ng mga pagsamba kay Allah lamang. At ang mga uri ng mga pagsambang ito ay 4. Maaring pagsambang pampuso, pagsambang sinasabi, pagsambang pangangatawan, at pagsambang pananalapi na may kaugnayan sa mga pagugol ng yaman. At ang lahat ng mga oring ito ng pagsamba ay nararapat na iukol lamang kay Allah. Inshallah, sa susunod nating aralin, tatalakayin naman natin ang kaugnayan sa pagitan ng Tauhidul Uluhiyya at Tauhidul Rububiyyah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.